Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palakayan dito po sa aking mga social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Pong Attorney Enzo Bunyog na YouTube channel ko. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Dito po, ang talakayan ko mahaba-haba. Kaya yung mga nagsasabing attorney, kapapasok lang namin, paalis ka na. Hindi po, dito mahaba ang talakayan. At saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Mga ilang topics. Kaya subscribe na po kayo. Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Pero meron din po tayong Facebook page. Bago rin po ito, Informador. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, Informador Facebook page. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Lagi na po ninyong abangan itong mga talakayan ko dito sa aking bagong mga social media platforms. Ito, hinigpitan ang security sa birthday ni Duterte. Mga kabunyog, 81st birthday ni Duterte. March 28. Ito yung ikalawang taon ni Duterte na nagdiwang siya ng kanyang birthday sa kulungan sa ICC. Ang una ay noong March 28, 2025. Matatandaan natin na si Duterte ay inaresto dahil sa kasong Crimes Against Humanity March 11. Tapos nakarating yata siya ng dahig sa the Netherlands March 12. Kaya inabot siya nung unang birthday niya doon sa ICC March 28, 2025. Yan yung una na ano niya. Nung unang birthday niya na doon niya na pinagdiwang sa loob ng kulungan sa ICC. Ngayon, March 28, 2026, ito yung pangalawa. Ngayon, bakit na medyo heightened yung security ng PNP sa buong bansa? Hindi naman dahil magkakaroon na ng people power o magkakaroon na ng kudeta o kaya withdrawal of military support. Matagal na yan na gustong mangyari ng mga DDS. Matagal na nila yung panawagan na matanggal na ang gobyerno ni PBBM, ipalit na si Sara. Matagal na yan. Lagi na silang nananawagan ng people power, kudeta, withdrawal of military support. Kaya lang wala naman hindi naman nagmamaterialize. Kasi wala na talaga silang suporta. Hindi naman nila kayang mag-mobilize ng milyon katao. Kaya mayroon bang namomobilize ang Duterte na milyon katao? Kahit pa sinasabi nilang marami silang supporters, pero pagdating na sa nananawagan ng mobilizations, wala naman marami ng pangyayari sa kampo ng Duterte na inuudyukan nila yung kanilang mga supporters na mag-rally na, lumabas na ng mga bahay. Halimbawa, nung inaresto si Kibuloy, nanguna noon yung mga tagasunod ni Kibuloy, KOJC. Tapos pinapanawagan nila sa mga DDS, labas na kayo. Suportahan si Kibuloy. Wala naman. Tapos nung si Sara Duterte, dinidinig sa kamera, yung mga isa-isang hinihimatay, isa-isang nagkakasakit yung mga tao ni Sara dahil ginigisa sila doon sa paglustay nila ng pundo ng bayan. Dinadala pa isa-isa doon sa veterans. Nananawagan na naman sila ng mga tao nila. Suportahan daw si Sara, yung mga tao ni Sara dahil inaapi daw doon sa kamera. Wala rin. Nang inaresto si Duterte mismo, noong March 11, nananawagan sila noon. Alam naman nila, dadalhin na sa dahig. Nanawagan na naman sila ng rally. Wala naman. Iilan din lang. Tapos nung nadala na si Duterte sa ICC, nanawagan na naman sila ng ilang araw na rallies doon sa Liwasan. Wala rin. Kaya kumbaga, matagal na nila yan sinasabi na kailangan ng people power. Kung hindi man daw people power, kudeta. Kung hindi naman daw kudeta, basta mag-withdraw na lang ng military support. Ang mga officials ng AFP at PNP, wala. So ngayon, bakit naka-heightened alert ngayon? Ay siyempre, kahit naman kasi walang ganong kapasidad ang Duterte na mag-mobilize ng napakaraming tao, pwede rin silang mag-create ng mga kaguluhan. Tulad nung September 21. Yung September 21, yung mga kaguluhan nung September 21, 2025, yung mga rally doon sa yung naging magulong rallies
doon sa Liwasan, sa Makati. O ano na yun, maliit na mga grupo yun pero nagkagulo. Yan yung pinipigilan na wag nang mangyari uli ng PNP kaya naka-heightened alert. Pero hindi naman ibig sabihin niya na parang ngayong araw may yung magkakaroon na ng people power, wala yan. Actually, dapat sana ngayon dahil birthday ni Duterte, kung mayroon silang pwersa, dapat magkita sila ng pwersa ngayon. Kumbaga dapat yung rally doon sa Luneta, mga milyon. O, ito yung supporters ng Duterte. O dapat sa iba't ibang syudad ng Pilipinas, may pro Duterte rally. Sa totoo lang, ganun sana yung gusto nilang mangyari diyan. Kasi para ipakita talagang may pwersa sila. Talagang kumbaga kapag ganyan pinakita nilang may 1 million na nagrarally doon sa nagtitipon-tipon sa Luneta, dahil sineselebrate ang birthday ni Duterte, parang show of force. Yun ang gusto nilang mangyari sana ngayon. Kasi birthday ni Duterte, di dapat show of force. Ang problema, ano naman ang iso-show mo na force? Wala nga eh. Kaya, ang PNP naman, nakaano lang, naka-alerto lang, in case lang may mangyaring mga isolated na kaguluhan. Pero sa totoo lang, wala na yan. Wala yan. Kaya nga ang inaasahan na lang nila, election sa 2028 eh. Oh. Kasi yung mga formula nila na people power, wala naman. Withdrawal of military support, wala rin. Kudeta, wala rin. Civilian military junta, wala rin. So ang ano na lang talaga nila, ang inaasahan nila, ma-elect si Sara sa 2028. O yun na lang. Kaya nga desperado sila na mapigilan si Sarang wag ma-impeach eh. Matanggal sa pwesto eh. Kasi yan na lang yung kanilang pag-asa. Oh. Pero ngayong araw, birthday ni Duterte, isi-celebrate nila yan ng mga pro Duterte. Sigurado doon sa ICC may magrarally doon sa Daig. Sa Pilipinas, magpipress ko na naman sila Topacio. Magla-live na naman yung mga yung mga vloggers nila. Oh, ano yan, sila Guanzon, mag-iingay na naman, gagamitin yung Iseminay, ganyan lang. Ganyan na lang yung magagawa nila. Ganyan na lang. Magre-release ng statement si Sara, isi-share ng kanilang mga vloggers at trolls, o ganyan na lang. Siguro may rallying maliit doon sa Manila, motorcade, nila Mike Defensor, ganyan na lang yan. Kaya lang bakit pa rin mahigpit ang security ay ano lang yon. Paghahanda lang in any eventuality kung anumang mangyari, malay mo. Ano na naman ang pinaplano nitong mga DDS na to. Oh. Pero sa totoo lang, itong pangalawang birthday ni Duterte sa ICC, gusto sana nito, makamobilize sila ng napakaraming tao, tapos ma-express talaga nila yung galit nila sa gobyerno dahil dinala yung Tatay Digong nila doon sa ICC. Kaya lang, hindi nga nila magawa eh. Kasi wala na silang tao. Wala nang show of force na maipapakita na magagawa. Kaya ano na lang yan, mga press statement ni Sara, motorcade nila Defensor sa Manila, magrarally si Eric Celes doon sa may Robinsons, magpipress con sa Davao sila Baste at ang mga PDP, magpipress con sa PDP headquarter sila Topacio, yan na lang, yan na lang yan. Tapos, iingay naman ngayon ng mga DDS na vloggers at trolls, yan na yung magagawa. Pero, ang PNP naman, nakaabang lang. Kaya, yan ang mangyayari sa birthday ni Duterte. Sigurado yan, ganyan yan. O mga kabunyog, nireklamo ni Revilla. Nireklamo ni Revilla yung CR doon sa kulungan niya. Hindi daw nagpa-flash. Hindi, sa totoo lang. Hindi, sa totoo lang, ito yung hinanakit ni Revilla eh. Bakit? Kinulong siya nung January, yung ibang mga politikong katulad niya na sinasabing sangkot din sa anomalya sa flood control, hanggang ngayon wala pang nakakasuhan at kukulong. Kaya actually dapat sa parte ni PBBM o ng gobyernong Marcos, ano yun? 'Di ba yung Pulse Asia survey, ano yung medyo ng suporta ng tao kay Marcos? Medyo positive yung suporta ng tao. Si Marcos kasi yung nagsabing mahiya naman kayo. Kaya kahit papano, ang tao mayroong suporta pa kay Marcos. Sa kabila ng
ng mga atake ng Duterte na yung mga kapalpakan daw ni Marcos, yung tao ang nagugustuhan sa administrasyon ni Marcos yung pagpasimula ng kampanya sa korupsyon. Pero ang problema, yun din yung dahilan bakit napo-frustrate ang tao kay Marcos. Kasi parang walang yung mga big fish wala. Si Revilla lang sa kasi Diskaya yung big fish na nakulong. Yung iba wala. Kaya ngayon, itong Revilla, rin, medyo naghihinanakit din. Nag-speech sila ni Mercado, yung mga anak. Sabi ni, naghihinanakit sila, galit sila. Alam nyo, hindi naman nila masabi yan. Pero ang galit nila at hinanakit, ang korupsyon talamak. Lahat halos ng politiko korap. Pili lang dyan yung mga hindi. Tulad nila Laila de Lima, Makabayan Black. Ano yan. Pero yung halos lahat naman talaga halos ng politiko, korap yan. Senador, kongresista, gobernador, may. Ngayon, bakit si Revilla lang? Parang bakit kami lang? At ito ang matindi ngayon. Ha? Hindi tulad nung 2014 na si Revilla, nung unang nakulong si Revilla nung panahon ni Pinoy, yung sa PDAF, yung PDAF scam, nung nakulong si Revilla noon, nakulong siya sa PNP Custodial Center, doon sa Camp Crame. Ha? Pag PNP Custodial Center kasi, mayroon kang sarili mong kulungan, parang bungalow. Ha? Sulo ka lang doon, may CR ka doon, may TV ka doon. Pag dinalaw ka ng pamilya mo, ha? Rin, may privacy kayo. Kayo lang eh. Kayo lang doon. Ngayon kasi itong kay Revilla, hindi pinagbigyan. Yun sana yung rini-request ni Revilla na pagbigyan naman siya na kung pwede, wag naman siyang isama dun sa mga ordinaryong PDLs. Kaya nga 'di ba, kaagad siyang sumurrender nung lumabas yung arrest warrant niya at sumurrender siya sa PNP. Dumiretso siya doon sa PNP CIDG sa Camp Crame. Kasi kababayan niya naman si Junvic Rimulya, secretary ng DILG. Nakiusap siya na kung pwede, yung dating kulungan niya na doon sa Camp Crame, Custodial Center, doon siya ikulong. Kaya lang hindi siya pinagbigyan eh. Kaya masama talaga ang loob ni Revilla. Tapos ngayon, nakasama siya doon sa mga ordinaryong preso, naka-orange ay naka-pink, naka-yellow siyang damit na PDL. Hindi naman ganyan noong siya, nasa custodial center ng PNP. Hindi ganoon. Nakakulong siya pero at least kumbaga may VIP treatment siya noon. Yun sana yung inaasahan niya rin na ibibigay din sa kanya kasi VIP siya sa tingin niya eh. Kahit natalo na siya, former senator siya. Pero hindi eh. Kinulong siya doon sa Payatas, sa BJMP jail facility doon. Ngayon, ang masaklap, kahit yung CR, sira yung flash. Nagre-reklamo si Revilla. Ano ba naman? Siyempre, ang yaman-yaman mo. Ang pinag-uusapan ng mga natanggap ni Revilla na kung totoo yung mga sinabi ni Bernardo. Yung mga diniliver na Bernardong pera, milyon-milyon. Ilan daang milyon yun, diniliver kay Revilla. Si Revilla mismo yung tumanggap. Di sobrang yaman mo. Yung kanyang bahay doon sa Cavite, malapalasyo. Kaya lang, ngayon, nasaan siya? Nandun, nakakulong sa Payata, sa BJMP jail facility doon. At kahit yung CR, siguro, siya, na siya doon sa, CR na ginagamit niya. Kaya lang wala siyang magagawa eh. siya yung nasampulan na una eh. Ang problema, parang wala nang kasunod after niya. Kaya, yan din siguro yung bakit tahimik si Chis Escudero, Jingo Estrada, si Joel Villanueva, busy sila sa pag-asikaso sa kaso nila. Kasi baka matulad din sila kay Revilla. Pag natulad sila kay Revilla, naka-yellow rin silang t-shirt, nakapusas, ang may hearing. Tapos hindi pa sila bibigyan ng VIP. Doon na sila VIP treatment. Doon na sila ikukulong kasama ng mga ordinaryong PDLs. Kaya hindi talaga maisip ni Jingo yan, Joel Villanueva, nila Chis. Kaya ginagawa ni Chis ngayon ang lahat na maariglo yung kanyang problema na yan. Si Revilla naman, ang nararanasan ngayon, wala na yung dating VIP treatment na binigay sa kanya noon. Dati noon, nandun siya sa PNP Custodial Center. Nila si Enrile, si Jinggoy, sila noon, tig-iisa silang mga noon, kulungan. Pero may privacy sila doon, sila lang doon sa kulungan nila. Saka
nabibisita sila ng pamilya. Eh, ngayon hirap na si Revilla, pati CR inireklamo niya hindi mag-flush yung CR. Eh, ganyan talaga. Kaya kaya lang sana masundan pa, hindi na lang si Revilla, sundan pa Villanueva, Estrada, Cheese, yun. Matutuwa ang taong bayan niyan. Oh, sinagot ni Attorney Panelo, hindi si Sal, si Paulo. Sinagot ni Paulo Panelo yung tungkol kay Madriaga. Ang pinakahuli kasing statement ni Madriaga, yung sinumpaang salaysay niya na binasa ni Congressman Chel Diokno, yung sabi ni Congressman Chel Diokno, sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, pinagtangkaan ang buhay nito, doon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Ang sabi ni Madriaga sa kanyang latest na sinumpaang salaysay, mayroong bagong lipat na preso o na PDL galing Pasay, linipat. Kalilipat lang. Malaki. Malaking tao. Tapos bigla daw siyang kinorner sa isang kanto. Nadalhin sana siya doon sa isang bodega yata. Yung bodega na yon, kay man ano yon? Bodega ni Tebes, Arnie. Si Arnie Tebes kasi nakakulong din doon sa Kampagong Diwa. O kaya sabi ni Madriaga, mukhang ang may planong ipatumba siya ay si Tebes, si Arnie Tebes. At matatandaan na nung November 2025, inamin mismo yan, kinumpirma yan ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya na bumisita bumisita sa kulungan si bumisita sa kulungan si ah itong si Sara Duterte. Bumisita doon sa kulungan sa Camp Bagong Diwa, no? At sa pagbisita na 'yon, sabi ni John Vic Rimulya, ang binisita daw ay si Tebes, si Tebes. O ngayon, hindi naman sinasabi ni Madriaga na posibleng or baka ang pinag-usapan ni Sara at ni Arnie Tebes ay kung paano ililigpit siya. Pero siyempre hindi maiiwasan niya na mag-isip ng ganyan si Madriaga. Ano bang sadya ni Sara? Ba't sinadya niya dun si Tebes? Oh. Anyway, naglabas ngayon ng statement itong si Paulo Panelo, anak ni Sal Panelo. Ito yung naghahandle kay Madriaga. Nakatutok siya kay Madriaga, itong si Paulo Panelo. O ngayon, sabi ni Paulo Panelo, hindi raw kapanipaniwala, nakakatawa daw yung statement na yan ni Madriaga na sinasabing si Tebes ang posibleng nagpaplanong ipatumba siya. Ano daw yan, gawa-gawa lang yan ni Madriaga. Anyway, ano yan, karapatan niya yan ni Paulo Panelo na magsabi ng ganyan. Karapatan din ni Madriaga na magsabi kung ano yung ano niya. Kanya-kanya na lang yan. Pagdating na lang doon sa kamera. Anyway, ipapatawag naman si Madriaga. Pinatawag na pala kasi mayroon ng subpina eh. April 14. O doon yan. Kung ano man yung mga issue nila ni Paulo Panelo kay Madriaga, ganun din nga yung sabi ni Rufus Rodriguez. Sabi ni Rufus Rodriguez, hindi dapat pinoprotektahan yung polluted source na yan. Hindi daw kapanipaniwala yang si Madriaga. Sabi ni Rufus Rodriguez, kinontra siya ni Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, wag mong sabihin muna na polluted source. Hayaan muna nating mag-appear sa kamera. O di pagdating dun sa hearing ng kamera sa Justice Committee, dun mo gisahin. Yun sinabihan ni Laila de Lima si Rufus, nanahimik si Rufus. Ganyan din itong si Paulo Panelo. Sabi niya nakakatawa daw si Madriaga sa pagsabing si Tebes ang nagtangkang ipatumba siya. O di nila, gisahin nila si Madriaga. Kung totoo nga bang nagsasabi nga ba ito ng totoo hindi, i-cross-examine nila. Di ba? Doon yan malalaman. Sa cross-examination, kapag tinanong mo na yan, makikita mo diyan kung nagsisinungaling. Yung mga ano niya, yung mga actuations, yung kanyang paano yung pagsagot niya, na ano ba siya, parang nauutal ba siya na hindi siya confident sa sinasabi niya, andyan pa lang. Makikita mo na diyan, mukhang nagsisinungaling to. Kaya yung statement na yan ni Paulo Panelo na kinukontra yung sinabi ni Madriaga, karapatan nila yan.
Pero magkakasubukan 'yan doon sa hearing. Oh, kaya nga 'yan yung mali diyan sa kampo ni Sara, eh. Kung ano-anong sinasabi kontra kay Madriaga, harapin na lang nila doon sa hearing ng, 'wag nilang pigilan ang hearing. Ang gusto kasi nila 'wag matuloy yung hearing, eh. Kaya nga humihingi sila ng TRO sa Korte Suprema, 'di ba? Biglang nag-file kahapon ng TRO, nagre-request ng TRO sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin ng TRO, temporary restraining order, i-restrain, pigilan. Ibig sabihin, wag ituloy ang hearing sa April 14. Yun ang gusto nilang mangyari. Nag-file sila Torion, saka yung mga DDS na lawyers, na wag daw ituloy yung itigil daw yung ginagawa ng Justice Committee. Unconstitutional daw yan. Ang pinipigilan nila dyan na magsalita, si Madriaga, isa doon. Kasi marami talagang papasabog si Madriaga. Ngayon, kung wala naman sana silang problema kay Madriaga, sabi nila nagsisinungaling ito, tulad ngayong statement nito ni Panelo. Di patuloy nila, wag nilang pigilan. Pagsalitain nila, tapos dun durugin nila. Di ba? Ay mas mapapahiya yan si Madriaga kung pinagsalita tapos dinurog. Ganun yun. Ay bakit parang kot na kot sila? Bakit ayaw nilang matuloy yung pagsasalita ni Madriaga? Bakit ngayon grabe tuloy-tuloy ang mga paninira ni Panelo? Dapat ang niya na lang diyan, sige hintayin natin na ngayon puwede bang magtanong si Panelo do'n? Hindi, kasi bawal yung lawyer do'n na magtanong. Pero si Rufus Rodriguez na member ng Justice Committee, lawyer 'yon, puwedeng ibigay ni Panelo yung tanong kay Rufus. Si Rufus yung mag-aano ng tanong. Ang gusto naman kasi nitong mga DDA ang gusto ni Rufus Rodriguez, yung mga lawyers ni Sara tulad nito nila Panelo, pwedeng magtanong doon. Hindi pwede kasi hindi pa naman trial yun. Ano pa lang yan, eh, hearing. Doon sa Senate, pag nagkaroon ng trial, pwede. Pero doon, kung may tanong yung mga abogado ni Sara, pwede naman nilang actually, pwede nga nilang pa-attend din sana si Sara, abogada naman yun. Tatanungin ni Sara itong si Madriaga. Alam niyo, ang ganda-ganda niyan, ipahiya ni Sara si Madriaga. Oh, 'di ba? Pag napahiya si Madriaga doon, wala, durog. Wala na, tapos na, finish. Pero bakit takot sila? Oh, kung ano-anong paninira kay Madriaga. Nag-release lang ng statement si Madriaga, binira na naman ni Panelo. Sinong nagsasabi ng totoo? Malalaman yan sa hearing sa April 14. Ang problema, kahit yung hearing sa April 14, pinipigilan nila. Lumapit sila ng TRO sa Korte Suprema. Ano doon? Kalaban natin wala, hindi ka paniwala yan si Madriaga. Bakit pinipigilan? Yan yung problema diyan. Okey mga kabunyug mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.